Celebox. Si Lily, isang dalaga na may mabuting puso. Salat ito sa pamumuhay at ulila sa magulang. Pero sa kabila ng kahirapan, nagagawa pa rin itong tumulong sa nangangailangan. Gaya na lang nang tulungan niya ang isang gusgusing matanda na si Don Julio Montregal. Dahil sa kabutihan ng kanyang puso, ibinigay ng matanda ang buong 50 hektarya na lupain sa Isabela. Noong una ay inakala ni Lily na nagbibiro lang ang matanda. Pero nang sinama na siya nito sa Hacienda Montregal, napag-alaman niya na isa pa lang doon ang kinupkop niya. Nakilala rin niya rito ang natitirang kamag-anak ng Don, ang nag-iisang apo na si Brandon Montregal, ang gwapo at ang pasaway na apo ng matanda. Inakala nito na isang gold digger si Lily. Kaya naman, lagi silang nag-aaway sa tuwing magkikita ang dalawa. May mumuo kayang pag-iibigan sa dalawa? Kung palagi na nilang hinahanap ang presensya ng bawat isa. Magulo at maingay. Ito ang laging nabubungaran ni Lily sa tuwing dumidilat ang kanyang mga mata sa umaga. Hindi naman kasi mansyon ang bahay niya. Halos sako at karton nga lang ang nagsisilbing dingding sa kanyang mga kapitbahay. Yung bubong nga niya, maswerte kapag hindi umuulan. Kasi hindi rin umuulan sa loob ng bahay niya. Mula nang mamatay kasi ang kanyang ina, iniwan na lang siyang basta ng kanyang ama. Katwiran nito, malaki na siya kahit kaya niya nang buhayin ang kanyang sarili. Pabor naman siya sa pag-alis nito. At least, hindi niya na kailangan pang makita ang walang kwentang buhay nito. Pasakitin na lang nito ang ulo ng babaeng nagtiyaga siyang pakisamahan sa kabila ng pagiging irresponsable nitong asawa at ama. Kasi kung siya lang, tapos na siyang magtiyaga at magtiis dito. Nasa ganun siyang pag-iisip nang biglang may lumusot na tabo sa loob ng kanyang tinitirahan na kubo. Heto na naman ang mga kapitbahay ko. Sa araw-araw na lang na ginawa ng Diyos, murahan at sigawan na lang nila ang lagi kong naririnig. Kala mo laging may shooting? Sabi niya sa sarili habang kinukuha ang tabo na nasa may paanan niya. Kanino ba tong magic tabo na to? Buti sana kung pera ang hinahagis niyo sa bahay ko. Baka matuwa pa ako sa inyo. Sabi ni Lily, saka naiiling na hinagis palabas ang tabo. Pera ang ihagis niyo sa bahay ko nang matuwa ako. Sigaw niya, saka hinagilap ang lagayan ng damit at saka ito binuksan. Kumuha siya ng damit at tuwalya at saka lumabas sa kanyang mansyon. Kailangan niya ng maligo dahil mag-a-apply pa siya. Kailangan na niyang makahanap ng trabaho para maialis niya ang sarili sa magulong lugar na to. Medyo malayo ang paliguan sa lugar, kaya naglakad pa siya ng bahagya. May natanaw siyang mga nakapila habang nagsisigawan. Hoy! Bilisan mo naman! Kanina pa kami dito! Sigaw ng isang babae na kasing edad ng kanyang ina. Oo nga naman! Malilate na ako! Sabi ng isang babae, kasing edad niya ito at halos lagi niya itong nakakasabay sa pagpila. Nasa ganun silang sitwasyon nang bumukas ang pinto at lumabas ang isang matipunong lalaki, si Joseph. Bigla itong napangiti sa kanya nang matanawan siya. Hi ganda! Sabi ni Joseph sa kanya na kinangiti niya. Hindi kasi bastos ang paraan ng pagkakasabi nito sa kanya, kaya ginantihan niya ito ng ngiti. Ang tagal mo siguro sa loob, kaya nagagalit na tuloy sila sa'yo. Hindi nga ako nakaligo ng maayos eh, kasi wala silang tigil kakasigaw. Para namang hindi ka pa nasanay dito sa lugar na to. Bawal ang kukupad-kupad dito. Isang buhos ng tubig, dapat sabon agad. Konting hilod ng katawan at shampoo. Dapat bandaw na agad. Tapos. Sabi niya na kinatawa nito. Pinipilit ko naman kaso, hindi ko talaga kayang ganun eh. Sa bagay ako rin, pag nasayaran na ng tubig ang katawan ko, ayaw ko nang umalis. Sabi niya nang biglang sumigaw ang babae at sinabing tapos na itong maligo. Huminto pa ito sa harapan ni Joseph at nagbubulong. Hoy Joseph, ganito ang tamang ligo dito. 5 tabong tubig lang, tapos na. Kung makaligo ka kasi, parang nasa 5-star hotel ka.
Tandaan mo, pang 5 pesos per timba ka lang. Nakakalokong sabi ng matanda rito bago sila iniwanan. Naintindihan mong sinabi ni Manang, pang 5 pesos per timba ka lang. Nakangiti niyang sabi kay Joseph na tinawanan nito bago tuluyang nagpaalam. Kailangan na raw nitong pumasok, kung hindi, matatanggal na talaga ito sa trabaho. Nasa ganun siyang sitwasyon nang may magsalita sa harapan niya. Hoy Lily, pumasok ka na sa loob. Kung hindi ka pa maliligo, ako muna ang mauuna sa'yo. Sabi ng kasunuran niya na agad nagpataranta sa kanya. Mabilis siyang pumasok sa loob para maligo. Bilisan mong maligo! Sigaw muli ng kapitbahay niya. Maghintay ka naman, hindi pa nga ako nakakapaghubad eh. Sigaw rin niya habang nasa loob, saka siya nagmamadaling naligo. Gaya ng kanina, sumisigaw na rin ang mga nasa labas at sinasabing bilisan din niya. Binilisan naman niya ang pagligo, pero pagkatapos niya at paglabas, halos murahin na siya ng mga tao na naghihintay. Grabe kang babae ka! Kanina pa kami, hindi ka malang nagmadali! Iritang sabi ng kasunuran niya. Hindi naman siya nakipagtalo, bagkus lumakad na lang siya hanggang sa marating niya ang kanyang mansyon. Nag-ayos siya ng konti bago tuluyang nagpasyang lumabas ng kanyang bahay. Binaon niya na ang kaisa-isa niyang biskwit at isang candy dahil kailangan niyang magtipid. Magkano na lang ang pera niya? Napakainit naman. Bulong niya. Sa kanya pinahiran ang kanyang pawis. Halos 2 oras na kasi siyang naglalakad-lakad sa kalsada habang tirik na tirik ang araw. Bawat makita niyang hiring ay tinatanungan niya. Pero mukhang hindi papasa ang educational background niya sa pinapasukan niya. Grabe, kahit tagahugas lang ng plato kailangan pa ng diploma? Inis niyang bulong sa sarili, saka napapabuntong hiningang napatingin sa kanyang tiyan. Kumalam kasi yun at talagang narinig niya. Kaya naman binuksan niya ang maliit niyang bag at kinuha ang biskwit para kumain. Pero natigilan siya nang mapansin ang isang matanda na nakaupo sa isang batuhan na kalsada. Agad siyang lumapit at niyuko ang matanda. Lolo, ayos lang po ba kayo? Tanong niya sa matanda na agad nagpatingala rito. Nakita niya ang nanunuyo na labi nito at nangangalumatang mata nito. Nagugutom na ako, Ineng. Sabi nito na agad nagpatigil sa kanya. Saka walang pag-aalangang inabot sa matanda ang nag-iisang biskwit na hawak niya. Heto po ang biskwit. Kainin niyo po, Lolo. Sabi niya, sabay kuha ng kamay nito at lagay sa kamay nito. Saglit lang po, bibili ako ng tubig para makainom kayo. Aniya, saka nagmamadaling naghanap ng tubig. Gusto sana niyang bilhin ng ice tubig lang na naka-plastic para mas mura lang. Pero wala na raw kasi, kaya wala siyang nagawa, kundi ang nasa bote na lang ang kanyang binili. Nang makabili na siya, ay agad siyang lumapit sa matanda at walang pag-aalinlangan na kinuha yun at ininom. Sa tindi ng uhaw nito, ay inisang inom lang nito ang tubig. Salamat, Ineng. Napakabuti mo. Ilang araw na ako nangihingi ng pagkain at inumin sa mga tao. Pero bihira lang ang nagbibigay. Sabi nito na agad nagpangiti sa kanya. Wala pong anuman yon. Sabi niya, saka biglang kumulo ang kanyang tiyan, dahilan para manlaki ang mata ng matanda. Hindi ka pa kumakain? Tanong nito na agad na patingin sa plastik ng biskwit. Ito, baon mo ba to? Tanong ng matanda sa kanya na nagpangiti sa kanya. Ayos lang naman po ako. Mamaya, kakain na rin po ako. Pagsisinungaling niya, saka mabilis na tumayo. Mauna na po ako sa inyo, Lolo. Kailangan ko pa po kasing maghanap ng trabaho eh. Sabi niya na agad nagpalungkot sa matanda. Naalala niya ang lolo niya noong nabubuhay pa ito, kaya umupo ulit siya sa harapan ng matanda at nginitian to. Kung gusto niyo po, sa bahay ko na po kayo tumira, Lolo. Tanong niya na nagpagulat sa matanda. Talaga? Patitirahin mo ako sa bahay mo? Opo, mas okay naman po siguro sa bahay ko. Kahit mababa lang ang bubong, kahit papano naman po hindi mainit. Sabi ni Lily
na agad kinuha ang isang maliit na bag ng matanda at sinabit sa katawan. Masyado pong mainit dito. Sa bahay ko na lang po kayo. Kahit papano ay hindi kayo maiinitan. Sa edad nyong yan, hindi na po kayo dapat nabibilid sa araw. Sabi niya, saka inalalayan ang matanda na tumayo. Nang makatayo na ito, ay lumakad lang sila patungo sa tulay. Medyo malayo yon, pero dahil may payong naman si Lily, ay hindi sila gaanong bilad sa araw. Nang makarating sila, ay dahan-dahan silang bumaba ng tulay habang inaalalayan ang matanda. Pinagtitinginan pa sila ng mga tao sa tulay habang inaalalayan ng matanda. Aba Lily, sino yung matanda na yan? Lolo mo ba yan? Oho. Sagot niya kay Lolita, ang pinakaparang kapitan nila sa lugar. Ganun ba? Sige, mauna na ako sa inyo. Paalam nito, saka nagmamadaling umalis para puntahan ang paliguan dahil may nagkakagulo na naman sa mga naliligo. Siya naman ay inaalalayan muli ang matanda at dinala sa kanyang maliit na barong-barong na bahay. Lolo, pasensya ka na ha, hindi po ako mayaman, pero kahit papano naman po ay malilim dito kaysa nasa initan kayo. Saglit lang po may pupuntahan lang ako sandali. Paalam niya kay Julio na agad namang tumango. Umupo ito sa bangkito at agad na umalis. Nagpunta siya sa kaibigan niya na nagtitinda ng ulam at kanin. Dito siya kumukuha ng kakainin at babayaran na lang niya makalipas ang 1 linggo. Nang makakuha siya ng pagkain ay agad siyang umuwi at nadatnan niya ang matanda na nakatulog na sa maliit na upuan habang nakaupo. Hindi niya na ito ginising dahil mukhang walang maayos na tulog ang matanda, kaya hinintay niya na lang itong magising. Kumain na siya at pinagtira na lang niya ang matanda. Nang magising ito ay agad niya itong inalok na kumain. Lolo, pasensya na po kayo Aalis din po ako ngayong gabi. May papasukan po ako sa karinderiya dyan sa kanto Kailangan ng tagahugas kaya papasukan ko muna. Paalam ni Lily sa matanda na agad tumango at nagpasalamat. Maraming salamat sa iyo, iha. Alam kong gipit ka rin, pero narito ka at tinutulungan mo ang matandang gaya ko. Sabi ni Julio na agad niyang nginitian. Kaya sana, tanggapin mo to. Gusto kong sa'yo mapunta ang kayamanan ko. Anito na iniabot ang isang lumang envelope. Napatingin siya sa matanda, nakangiti to, kaya ngumiti na rin siya. Tinanggap niya ang envelope at tinignan sa pagkaakalang isa lamang yung papel na may drawing. Pero nagulat siya sa kanyang nakita. Isa iyong titulo, gaya ng lupa nila na inangkin ng kamag-anak ng kanyang ama. Ninakaw nila ang titulo na yon, kaya ang bagsak niya ay sa ilalim ng tulay. Pero ang talagang nagpagulat sa kanya ay ang nakasulat doon na sukat ng lupa. 50 hectares na lupain. Bahagya pa siyang napangiti sa matanda. Naku lolo, saan niyo naman po nakuha ang titulo na to? Ang laki po ng lupain na nakasulat dito. Mukhang nascam po kayo. Peke lang po yan. Pero sige, tatanggapin ko po to. Pero iiwan ko lang po rito. Huwag na po kayong mag-isip ng kung ano-ano. Ayos lang po ako. Ganito po talaga ang buhay. Nasa ganito akong sitwasyon, pero hindi po ako humihingi ng kapalit. At saka, naalala ko po sa inyo ang lolo ko, kaya sinama ko po kayo dito sa mansyon ko. Nakangiti niyang sabi, saka kinuha ang plato. Narito po ang pagkain, lolo. Kumain lang po kayo at saka magpahinga po ulit para makabawi kayo ng pagod. Sabi niya, saka mabilis na tumalikod at tumatakbong tinungo ang karinderyang kanyang papasukan. 3 araw ang nakalipas. Darating na raw muli ang tagahugas ng karinderyang kanyang pinapasukan. Kaya naman, huling sahod na lang niya ang kanyang hinihintay. Uuwi na siya. O eto ang sahod mo sa 3 araw. Sabi ng may-ari ng karinderya. Basta kung sakali ulit na mangailangan kami, ikaw na agad ang una naming tatawagin. Sabi ng matanda. Naku, wala pong problema. Kahit anong oras po, hindi po kayo mapapahiya sa akin. O siya, kunin mo na tong sahod mo at kailangan ko nang bumalik sa kusina. Sabi ng matanda na agad niyang kinuha ang perang nasa kamay nito. Nang tuluyan ng umalis ang matanda, ay mabilis niyang sinilid sa bulsa ang pera para umuwi. Pero laking gulat niya
nang sumalubong sa kanya ang malalaking truck at mga patrol car. Nagtatakbuhan din ang mga kapitbahay niya. Doon niya nalaman na ginigiba na pala ang mga bahay nila sa ilalim ng tulay. Yun daw kasi ang utos ng bagong mayor ng lugar nila. Kaya kailangan na nilang mag-evacuate sa kanilang bahay. Napatingin siya sa mga nagtatakbuhan at nakita niya ang matanda na binubugaw ng ilang mga pulis at pilit na pinapaalis kaagad sa lugar. Agad niyang dinaluhan ang matanda at sinabihan ang pulis. "Grabe ka naman kuya, nakita mo na nga hindi na makalakad ng maayos ang matanda eh. Pero makabulas ka, kala mo aso lang yung pinapaalis mo." Sabi niya na agad nagpatahimik sa pulis. Agad niyang hinarap ang matanda at inalalayan ito. "Lolo, ayos lang po ba kayo?" Tanong niya rito na agad namang tumango. "Alis na po tayo rito. Baka mamaya magkagulo pa lalo at maipit po tayo." Aniya sa matanda na agad lumakad ng alalayan niya. Nang makaalis na sila sa lugar, ay nalulumo siyang napaupo sa gilid ng kalsada at tinatanaw ang mga taong pilit na sinasalba ang ilang gamit na pwede nilang makuha. "Ano nang gagawin ko ngayon?" Tanong niya sa sarili niya nang biglang lumapit sa kanya ang matanda. "Panahon na siguro para tanggapin mo tong binigay ko sa'yo." Nakangiting sabi ng matanda. Nakita niya yung envelope na hawak ng matanda sa katinignan ito. "Lolo, salamat po dito. Pero paano po kayo nakakasigurado na hindi kayo na-scam dyan sa titulo na yan? At saka, kung meron po pala kayong ganyang kalaking lupain, bakit po kayo hindi magpunta doon kaysa narito po kayo sa kalsada nakatira?" "Dahil hinahanap ko pa ang taong mapagbibigyan ko. Yung taong alam kong hindi sasayangin ang mga bagay na pinaghirapan ko." Sabi ng matanda na matamang tinitigan siya. "At dahil nakita na kita, kaya makakauwi na muli ako at pwede na akong magpahinga." "Si Lolo talaga? Sige po, puntahan natin yung sinasabi niyong lupain niyo." Sabi niya para pagbigyan ang sinasabi ng matanda. Malamang nandoon ang mga kaanak nito kaya sumang-ayon na lang siya. Hindi dahil sa naniniwala siya sa kayamanan nito, kundi baka yun ang makakabuti para sa matanda. At gaya nga ng napag-usapan, lumabas sila papuntang Isabela. Bit-bit ang damit na suot lang niya at ang brown envelope na binigay ni Julio. Halos 13 hours ang biyahe bago nila narating ang isang malawak na lupain. Pagbaba nila ng tricycle kung saan sila sumakay matapos bumaba sa bus, nagtatakang napatingin sa kanila ang mga taong tila mga tagapag-alaga ng maisan. Mas lalo pa siyang nagtaka sa mga tao dahil natataranta ang mga ito habang lumapit sa kanila, lalo na sa matanda na tinawag nilang Don Julio. Masaya ang mga taong sinalubong ang matanda habang sinasabi na matagal na itong hinahanap ng apo nito na nagngangalang Brandon. "Dalian nyo! Tawagin nyo si Senyorito Brandon! Sabihin nyo na nagbalik na ang Don!" Sigaw ng matandang lalaki na si Mang Kanor. "Huminahon kayo! Ako na lang ang bahala kay Brandon. Huwag yun ang tawagin ng apo ko na yun." Sabi ng matandang Don na agad sinunod ng mga tauhan nito. Alam niyang napapatingin ang mga tao sa kanya habang sinisipat ang kanyang ayos. Alam niyang hindi kaaya-aya ang kanyang kasuotan. Pambahay lang kasi yun at yun ay suot pa niya nung huli siyang pumasok sa karinderya. Ilang oras pa ang lumipas, hindi siya makapaniwala na nakatayo siya sa isang napakalaking mansyon. "Napakaganda naman po ng lugar na to, Lolo. Ngayon lang po ako nakakita ng ganito. Diyan po ba kayo nakatira?" Tanong niya sa matanda na agad tumango. "Pasensya na po kayo sa akin ha. Ang totoo po, akala ko po talaga Hindi maituloy na sabi niya sa Don. "Na nagsisinungaling ako sa'yo." Pagtutuloy nito sa sinasabi niya na tinanguan niya kaagad, nahiya pa siya dahil natawa to. Samantala, abala si Brandon sa pakikipag-usap sa ilang mga pulis para sa paghahanap na gagawin kay Don. Nang biglang bumukas ang pinto at niluwa ang Don. Dugyot na dugyot sa suot na damit habang may isang babae na nakasunod sa likuran nito. Gaya nito, dugyot din ang itsura nito.
Suot ang kupas na damit at pantalon. Pero kahit ganoon, masaya siyang makita ang lolo niya na nasa maayos na kalagayan. Akala kasi niya, gaya ng mga magulang niya, mawawala rin ito sa kanya. Alam naman niya ang dahilan ng pag-alis ng lolo niya. Masama ang loob nito sa kanya dahil ang gusto na lang niya ay mabenta ang lugar na to at isama na lang niya ito sa Maynila kung saan naroon ang mga business niya. Pero imbes na pumayag ito, ay nagalit at umalis ang kanyang lolo. Lolo, thanks God, at ayos ka lang po. Saan po ba kayo nagpunta? Nag-aalalang tanong niya sa kanyang lolo, ngunit imbes na sagutin siya, ay nilingon nito ang babae sa likuran nito at pinakilala sa lahat ng naroon. Kayong lahat, siya si Lily. Siya na ngayon ang bagong nagmamay-ari ng lahat ng lupain rito sa Hacienda Montregal. Sabi ng kanyang lolo, naaalmahan sana niya pero muli itong nagsalita. Brandon, tawagin mo si attorney para mailipat ko na ang lahat ng mga ito sa pangalan ni Lily. Sabi muli nito na agad niyang inalmahan. Lolo, uuwi ka rito na may kasamang babae na halos kasing edad ko lang. Tapos sasabihin mo na siya na ang nagmamay-ari ng lahat ng pinaghirapan niyo. Lolo naman! Reklamo niya, saka tinignan ng masama ang dalagang nasa likuran ng lolo niya. Hala siya, kailangan talagang tignan ako ng masama. Wala akong alam dyan, maski ako nagulat sa pasya ng lolo mo eh. Sabi ng babae, saka siya tinaasan ng kilay. Napaismid siya sa pinakitang katarayan ng babae sa kanya. Lolo, huwag niyong sabihin sa akin na may plano pa kayong asawahin ng babaeng yan, kaya malakas ang loob niyo. Inis niyang sabi, sabay duro sa dalagang mas tumaas ang kilay sa kanya. Hoy lalaki! Hindi rin pala bastos ang bunganga mo, no? Sabunin ko kaya yung bunganga mo para matutong magsalita ng maayos. Masyadong mahalo yung utak mo. Tabasin ko yung ulo mo nang makita mo. Sabi nito sa kanya, saka ambas siyang lalapitan nang biglang magsalita ang kanyang lolo. Buo na ang pasya ko, Brandon. Wala ka nang magagawa. Si Tas, ayusin mo na ang guest room para kay Lily. Masyado kaming napagod sa biyahe, kaya kailangan na naming magpahinga. Sabi ng matanda na kinabuntong hininga ni Brandon. Agad namang tumalima si Aling si Tas at mabilis na lumapit kay Lily at tinuro kung saan ang guest room. Lumingon pa ito sa kanya at saka siya bigla ang dinilaan na kinalaki ng mata niya. Grabe, ang kapal ng babaeng yun ah. Saan ba napulot ni Lolo ang babaeng yun? At ganun na lang kalakas ang loob nitong astahan siya ng ganun. Inis niyang bulong sa sarili, saka napatingin sa lolo niyang napapangiting naiilang sa kanya. Lolo, saan mo ba nakilala yun? Siya ang kaisa-isang taong tumulong sa akin noong panahon na hinang-hinana ko. Maiksing sabi nito, saka siya tinalikuran at iniwang napaisip mag-isa. Maya-maya ay nakita niya nang bumababa si Aling si Tas mula sa guest room habang nakangiti. Bakit kayo nakangiti? Tanong niya na kinagulat ng matanda. Ano kasi, alam ko na po kung bakit nagustuhan siya ng lolo niyo. Mukha po talagang mabait na bata ang dalagang yun. Sabi nito na kinakunot ng noo niya. Hindi na siya nakipagtalo pa. Bagkos, inutusan niya na lang itong magluto para sa hapunan. Agad namang tumalima ang matanda at nag-asikaso sa kusina. Sumapit ang 7:00 ng gabi at halos lahat ay nasa hapagkainan na, maliban na lang sa babae kanina na hanggang ngayon ay wala pa. Don Julio, tatawagin ko na po ba si Miss Lily? Tanong ni Aling si Tas na inilingan ng matanda, saka tumingin sa kanya. Brandon, ikaw ang tumawag kay Lily. Sabihin mo kakain na tayo. Bakit ako pa, Lolo? Kayo na lang ni Aling si Tas. Ikaw ang inuutusan ko. Bakit pinapasa mo sa iba ang utos ko? Kainis naman. Opo, susunduin ko na po siya. Sabi niya, saka masama ang loob na umakyat patungo sa guest room. Kumatok siya, pero walang nagbubukas ng pinto. Muli siyang kumatok, pero gaya kanina ay wala pa rin nagbubukas ng pinto. Sa inis niya ay pinihit niya ang doorknob at dahan-dahan na binuksan ang pinto at saka pumasok. May babae, kakain na raw. Sabi niya, pero nang libutin niya ang kwarto,
ay wala namang nakahiga. Nasaan kayang babaeng yun? Inis niyang bulong nang biglang bumukas ang pinto ng guest room at niluwas si Lily na halatang katatapos lang maligo. Anong ginagawa mo rito? Tanong nito sa kanya na hindi man lang nag-abalang itago ang sarili sa kanya. Oh, ano? Pinapatawag ka ni Lolo. Kakain na daw sa baba. Nabubulol na sabi niya na mas lalong nagpainis sa kanya. Para kasi siyang tanga na nabubulol sa harapan nito. Ganun ba? Sige, bababa na ako maya-maya. Sabi nito sa kanya na tinanguan niya. Papanoorin mo ba akong magbihis? Sinabi ko na bababa na ako. Sabi nito na agad nagpatalima sa kanya ng labas ng kwarto. Nang makalabas siya ay hindi niya napansin na hawak na niya ang kanyang dibdib. Kaya naman huminga siya ng malalim at saka nagpa siyang bumaba papuntang dining kung nasaan naroon ang kanyang lolo na naghihintay. Napakatagal mo naman. Bakit ngayon ka lang bumaba? Tanong ng matanda. Nasaan na si Lily? Di ba sinabi kong tawagin mo na siya? Tanong nito nang biglang nagsalita mula sa likuran niya ang babae, dahilan para mapatingin siya sa likuran niya. Pumasok siya sa kwarto, nakita niya nakatapis ako. Nagandahan po yata sa akin kaya natagalan bago lumabas. Feeling mo niyan, type kita. Pero sorry, hindi ikaw ang tipo ko. Mabuti naman, dahil hindi rin naman ikaw ang tipo kong lalaki. Sagot nito sa kanya, saka tumingin sa lolo niya at ngumiti. Narito na po ako, Lolo. Pasensya na po kung natagalan ako ng baba. Ayos lang, halina't kumain na tayo. Aya ng lolo niya, saka tumingin sa kanya. O ikaw, bakit hindi ka pa umuupo nang makakain na tayo? Masungit na utos sa kanya ng lolo niya. Pag sa kanya ang bait niyo, pero pagdating sa akin, ganyan kayo. Kainis. Kung naiinis ka, choice mo yan. Ako kasi, ayos lang naman. Sabi nito na mas lalo niyang kinainis. Kanina ka pa ah. Tumigil na kayo. Nasa harap tayo ng hapagkainan. Maotoridad na sabi ng lolo na agad nagpatahimik sa dalawa. Hanggang sa natapos na ang kanilang pagsasalo, ay walang nag-imikan sa kanila. Naunang tumayo si Don Julio at tinawag si Lily. Lily, pagkatapos mo dyan, sumunod ka sa akin sa opisina. Ako lang po ba, Lolo? Oo, ikaw lang. Sabi ng Don, saka siya tinignan ng masama. Ikaw lang naman ang may malasakit sa pinaghirapan ko, kaya ikaw lang ang kakausapin ko. Sabi pa nito, saka sila tinalikuran. Napapailing na lang siya sa mga sinasabi ng kanyang lolo dahil alam niyang siya ang dahilan kung bakit masama ang loob ng lolo niya sa kanya. Napansin niya na naghuhugas ng kamay si Lily at patungo na sa opisina ng lolo niya. Hinarang niya ito na kinagulat ng dalaga. Hindi umaangkin ang lupa ng lolo ko. Sabi niya na kinaikot ng mata nito. Pinaparamdam nito na naiinis ito sa kanya. Para sa kaalaman mo, hindi ko inaangkin ang lupain ng lolo mo. Pero kapag hindi mo ako tinigilan sa kakaganyan mo, tatanggapin ko agad yon. Kaya magpakabait ka sa akin kasi mabait sa akin ng lolo mo. Sabi nito, nagpatangis ng bagang niya. Uy, nagagalit siya. Pero hanggang ganyan ka lang. Sabi nito, na kinailing niya. Lalo na nang makaalis ito. Bakit parang napakalakas naman yata ng loob ng babaeng yun? Tanong niya sa sarili niya na kinatawan ni Aling Sitas. Ano pong nakakatawa, Aling Sitas? Mukha po kasing kaya siya nagugustuhan ng Don kasi hindi niyo ito madaling nabubuli at matatakot. Nakakainis. Saan kaya siya nakita ni Lolo? At tuwang-tuwa to sa babaeng yun. Ngayon ka lang po nainis ng ganyan sa isang babae, senyorito. Mukha siyang hindi babae. Eh ano pala ako? Lalaki? Gusto mo? Pakita ko sa'yo ang katawan ko? Para sabihin ko sa'yo. Oy, lahat ng to sa katawan ko, original to. Biglang sulpot ni Lily sa dining area. Buti na lang pala, nakalimutan ko yung kape ko. Dahil kung hindi, hindi ko malalaman na tinitirada mo ako patalikod. Sabi nito, sabay dampot sa kape at irap sa kanya. Hoy, hindi ka maganda makairap, no? Pwes, hindi ka rin pogi sa paningin ko. O ba't talagang hindi ka titigil sa pagsagot mo sa akin?
May gigil na sabi nito sa kanya na lalong nagpakulo ng dugo niya. Baka nakakalimutan mo. Nandito ka sa poder ko. Excuse me? Poder lang ni Lolo. Hindi ka kasali. Doon ka sa Maynila. Nandun ang poder mo. Wala dito. Hindi ka ba talaga titigil? Kanina mo pa ako ginagalit ah. Ikaw naman, kanina mo pa ako pinapansin. Umamin ka nga. Type mo ako, no? Ang taas ng pangarap mo ah. Hindi kita magugustuhan. Pwes, kung hindi mo ako magugustuhan, pwedeng huwag ka na magsalita. Nakakabanas kasi yung boses mo eh. At yung mukha mo na hindi ka aya-ayang tignan. Pangaasar lalo sa kanya, dahilan para higlatin niya ang braso nito nang bigla itong sumigaw. Lolo! Si Brandon po! Inaaway ako! Sigaw nito sa kanya na kinangisi niya. Ayos ah, talagang humanap ka pa talaga ng kakampi. Siyempre naman, alangan naman na hayaan na lang kita na apihin ako. Sabi nito nang biglang dumagungdong ang boses ni Lolo. Brandon! Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Sigaw ng matanda. Natawa pa siya nang biglang tumakbo si Lily sa matanda at yumakap sa braso nito at nagsumbong. Lolo, hinawakan niya ako sa braso. Ang diin kaya? Bakit mo ginawa yun, Brandon? Tanong ng matanda sa kanya na kinailing niya. Lolo, alam kong masama ang loob niyo sa akin dahil sa sinabi ko. Kaya pasensya na po. Ang lakas kasi ng loob ng babaeng yan eh. Correction, hindi masama ang loob ko. Galit ako sa'yo. Sabi ng matanda na kinangisi ni Lily sabay dila. Tignan mo naman kasi ang babaeng yan. Palibhasa, alam niya na pinagtatanggol mo siya. Kaya ganyan siya basta sa akin. Siya na ang may-ari ng lahat ng ito. Kaya wala ka nang magagawa. Lolo, ano bang alam niya kung paano patakbuhin itong lupain niyo? Ang lupain ko rito, inumpisahan ko sa ilang maliit na buto. Pinalago at minahal, inalagaan, at higit sa lahat, dito kami nagsimula ng lola mo. Kaya hindi ko matatanggap na ganun mo na lang kadaling sabihin na ibenta ko na lang ang lupain at iwan ito. May hinanakit na sabi nito sa kanya. Kaya nga po, pasensya na po kayo sa sinabi ko eh. Sabi niya, saka tumingin kay Lily na halatang inaasar siya. Pero hindi ako papayag na sa kanya lang mapunta ang lahat ng pinaghirapan niyo. Na hindi niyo nga kilala ang babaeng yan eh. Baka mamaya, isa yung gold digger. Hoy, gold digger ka dyan? Ang sama po talaga ng tabas ng bunganga ng apo niyo. Lolo, saan po ba nagmana yan? Mabait naman po kayo eh. Pero bakit parang naiba po yata ang lahi ng apo niyo? Bakit ba ang lakas ng loob mong asarin ako? Eh bakit kasi nangaasar ka? Lolo, babalik na po ako sa kwarto ko. Siya nga po pala, sobrang ganda ng kwarto ko ngayon. Para akong prinsesa. Ngayon lang po ako nakakahiga sa ganong kagandang kama. Masayang sabi nito na kinakunot ng noo niya. Malawak ang pagkakangiti nito. Hindi peke, parang bata na nakuha ang gusto. Ang saya mo ah, para yun lang. Yan ang problema sa'yo eh. Para sa'yo ang simpleng bagay na kinakasaya naming mga simpleng tao ay wala lang. Pero hindi nyo alam na para sa amin, yun na ang buong kaligayahan namin. Pero syempre, wala ka namang pakialam doon. O siya Lolo, salamat po ulit sa magandang kama. Sabi nito na kinailing niya. Para siyang nakakita ng batang masayang masaya sa candy na binigay. Tanaw niya ang dalagang nagmamadaling umakyat sa taas nang umubo ang kanyang lolo. Ang babaeng yun, hindi isang ordinaryong babae na basta mo nalang mapapasuko sa buhay. Gaya mo, namatay na ang kanyang ina at iniwan naman ang kanyang ama. Matatag to, at sa kabila ng kahirapan at kasalatan nito sa buhay, handa pa rin itong tulungan ng isang matandang gaya ko. Sabi ng matanda habang nakatingin din sa inakyatan ni Lily. Magpahinga ka na, Brandon. Bukas, darating na si attorney. Kailangan ko nang maihanda ang lahat ng mga kailangan kong ihanda. Sabi nito, saka siya tinalikuran. Hindi na siya kumibo, basta hinayaan na lang niya ito na umalis at iwan siyang mag-isa. Kinabukasan, maaga siyang napabangon dahil sa matinding sikat ng araw na tumama sa mukha niya. Nakalimutan pala niyang isara ang kurtina at bintana kagabi bago siya nakatulog, kaya nang sumikat ang araw ay tumama ang sinag nito sa kanyang mukha.
Lumapit siya sa bintana para isara yon nang matanawan niya si Lily. Hawak ang hose at dinidiligan ang mga halaman. Pilit na inaagaw ni Aling Sitas ang hose pero nakikiusap si Lily na siya na lang daw ang magdidilig. Nasa ganoon siyang posisyon nang may kumatok sa kanyang pinto. Sino yan? Kakain na raw ho. Sabi ng katulong sa labas kaya wala na siyang nagawa kundi lumabas ng kwarto. Sumunod siya sa katulong at nakita niya si Don Julio na nakaupo sa upuan habang kumakain sa lamesa. Umupo ka na nang makakain ka na. Yung ampon nyo, bakit hindi nyo ayain kumain? Kaysa nilulunod yung mga bulaklak sa hardin. Sabi niya nang biglang may nagsalita sa likuran niya. Mas maganda siguro kung ikaw na lang nilunod ko, no? Sabi ni Lily na pasimpleng tinawanan ni Don Julio. Tumigil na kayo. Pati ba naman sa harap ng pagkain, nag-aaway pa rin kayo. Ani Don na agad sinunod ni Lily. Humila ito ng upuan at agad na umupo. Mukhang masarap po lahat ng nakahain ngayon ah. Para pagkain lang, ganyan ka na. Ngayon ka lang ba makakain ng ganyan? Sabi ni Brandon na kinatahimik ni Lily. Sa unang pagkakataon, tumahimik to at hindi nakipagtalo kay Brandon. Dahilan para samaan siya ng tingin ng Don. Tumahimik ka! Totoo naman po. Ngayon lang po ako makakain ng ganito. Hindi ko nga po alam ang mga tawag sa ulam na nakakain eh. Ang alam ko lang po kasing ulam ay tuyo itlog at noodles. Pag sunwerte, may chicken na galing sa pagpag. Hindi marangya ang buhay ko. Kaya lahat ng ito, bago po sa paningin ko. Sabi ni Lily na kinatahimik niya. Napatingin siya sa kanyang lolo, nakakabakasan ng habag sa muka. Grabe, niloloko lang naman kita eh. Malay ko ba na seseryosohin mo? Kumain na nga lang tayo. Hala siya, kumain na Lily. Ani ng Don na agad sinunod ng dalaga. Dumampot ito ng pritong manok at saka ito nagumpisang kumain. Tinitigan niya ang bawat pagsubo nito ng pagkain. Pino ito kumilos, maayos kumain. Pero halata rito na nag-e-enjoy ito sa pagkain kinakain nito. Grabe lolo, sobrang sarap po ng pagkain niyo dito. Kumain ka na lang ng kumain dyan. Opo. Takaw mo. Sabi niya na inirapan lang nito. Hanggang sa natapos silang kumain, naroon pa rin ito at namamapak ng pagkain. Nalaman kasi nito na wala nang kakain noon, kaya nanghihinayang ito. Kaya halos gusto nitong ubusin ang lahat ng naroon. Hindi ka ba nabubusog? Sayang kaya. Anong plano mo? Ubusin ang lahat ng yan? Kung pwede nga lang eh. Bakit hindi? Nanghihinayang kasi ako eh. Tigilan mo na yan. Mamaya, subakit pa ang tiyan mo sa mga pinagagawa mo. Pwede namang ipalagay yan sa ref kung nanghihinayang ka. Nakakahinayang talaga. Kung alam mo lang kung gaano kahalaga sa mahihirap, nagaya ko ang bawat butil ng bigas. Dugo at pawis ang puhunan ng bawat mahihirap. Makakain lang. Sabi nito na may lungkot sa mga mata. Daman niya ang katotohanan sa bawat salitang lumalabas rito. Grabe awat na. Pakiramdam ko puputok na talaga ang tiyan ko. Biglang sabi nito na bahagya niyang tinawanan. Puputok na talaga yan. Halos, limasin mo yung pagkain sa lamesa eh. Kasi nga nakakapanghinayang. Ang sabihin mo kasi, masiba ka lang talaga. Nag-uumpisa ka na naman. Sabi nito sa kanya na nagpatahimik sa kanya. Baka mamaya kung ano na naman ang masabi niya. Hindi makapaniwala si Lily na hindi sumagot pa si Brandon sa kanya. Tumahimik kasi ito at tinalikuran na lang siya. Maya-maya ay nakita niya ang Don na palapit sa kanya. Nabusog ka ba, iha? Naku, opo. Sobrang nabusog po talaga ako. Mabuti naman. Siya nga pala, pagpasensyahan mo na ang apo kong yun. Asyado lang kasing na-spoiled ng mga magulang, kaya ayun. Halata naman po eh, nasobrahan sa aruga. Pero kahit ganun ang batang yun, mabait yun. Akala ko nga, iiwan na niya ang farm na ito nang umalis ako. Kaya nga nagulat ako, dahil narito pa rin pala ang batang yun. At nalaman ko rin na sa uncle na lang niya pinamahala yung business na pinaghirapan niya para samahan daw ako rito sa farm ko. Masaya ako nang malaman yun. Masaya po ako
dahil tutulungan na kayo ng apo nyo sa pagpapalago ng pinaghirapan nyo. Kung ganun po pala, tingin ko, hindi ko na po pala kailangan magstay dito. Sabi niya na bahagyan niyang kinalungkot. Hindi naman niya planong angkinin ang lahat ng sinabi ng matanda. Ang nasa isip niya lang noon ay maibalik ang Don sa lugar nito dahil hindi na ito pwedeng gumala sa Maynila. Swerte lang talaga siya dahil totoo pala na nagmamay-ari ito ng malawak na lupain. Pero kahit ganoon, plano naman niyang tanggihan yon. Dahil alam niyang hindi niya yun kayang hawakan. Nasa ganun silang usapan na may biglang nagsalita buhat sa likuran niya. Hindi mo kailangang umalis dito. Si Lolo ang may-ari nito. Hanggat gusto niyang nandito ka, manatili ka lang rito. Nagulat naman kami sa'yo. Hindi kita ginulat. Ginulat mo lang ang sarili mo. Sabi nito na ayaw magpatalo. Yung sinabi ko, dito ka lang. Total, gustong gusto ka ni Lolo eh. Saka kahit naman nandito ka, iiwasan na lang kita. Iiwasan? Bakit? May sakit ba ako? Wala. Pero hindi ko gustong makita ang mukha mo eh. Hiyang-hiya naman ako sa'yo. Ano bang meron sa mukha ko at bakit ayaw mong makita? Maganda naman ako at sexy. Sexy, pero masiba. Ikaw, ang salbahay mo talaga. Bakit ka ba ganyan? Bakit ako gwapo? Nakangising sabi nito sa kanya. Dahil lahi namin, ang magagandang lalaki. Iyabang mo. Alam mo, kahit ikaw na lang ang lalaki rito sa mundo, hindi kita papakasalan. Huwag kang mangarap. Kala mo naman, papakasalan kita. Sabi nito na talagang nagpalula ng mukha niya. Inis na siya. Nasa ganun silang sitwasyon nang biglang tumunog ang kanyang teka-teka na cellphone. Yung cellphone kasi niya ang pinakaluma na sa panahon ngayon. Napatingin siya sa tumatawag sa kanya, saka siya napangiti. Si Joseph, kaya agad niya itong sinagot. Doon niya nalaman na nasa Nueva Ecija na ito. Kahapon pa, nag-apply daw ito bilang isang hardinero at magsisimula na raw ito ngayon. Masaya siya at nasa ayos na ito. Iniisip kasi niya kung kamusta na ang mga kapitbahay niya sa ilalim ng tulay matapos silang mapaalis. Nang matapos ang usapan nila, nagulangtang siya sa mukha ni Brandon. Nakasimangot kasi ito at halatang may gustong sabihin sa kanya. Sino bang kausap mo? At halos mawasak na yung bibig mo sa sobrang lawak ng ngiti mo. Tanong ni Brandon na nagpairap sa kanya. Ano naman ngayon kung mawasak ang bibig ko sa kakangiti sa taong kausap ko? Mas okay na yon kaysa naman mawasak ang bibig ko sa bisit na gaya mo. Talaga lang Isusumbong kita kay Lolo. Sasabihin kong nakikipaglandian ka sa lalaki. Sabi nito, dahilan para pamiwangan niya ang apo ni Don Julio. Hoy, ang laki rin ng topak mo, no? Sinong gusto mong landiin ko? Ikaw? At saka, paano mo nasabi na nilalandi ko ang kaibigan ko sa cellphone ko? Para sa kaalaman mo, kakaiba ako maglandi at mang-akit ng lalaki. Gusto mong subukan? Kakaiba raw. Wala akong pakialam sa paraan mo ng paglalandi sa lalaki. Ang ayoko lang, yung sa harapan ko pa ikaw mismo nakikipaglandian. Sabi nito, saka siya tinignan mula ulo hanggang paa. Ganun ba? Sige, sa susunod, magtatago ako sa'yo. Sabi niya, saka niya ito tinalikuran. Pumasok siya sa loob at doon niya nakasalubong ang Don. Agad siyang lumapit dito at inalalayan ito sa paglalakad. Parang kasing hirap na hirap ito sa paglalakad. Saan po kayo pupunta, Lolo? Samahan ko na po kayo. Doon tayo sa may garden. Gusto ko makita ang mga bulaklak na tinanim ng asawa ko. Noong panahon na, buhay pa to. Masayang pinagmamasdan ng Don ang dalaga na masayang kwento ng kwento sa kanya. Naaalala niya ang kanyang asawa rito, kung gaano ito kakwela pagdating sa kwentuhan. Gaya kasi ng kanyang asawa, hindi rin ito nauubusan ng kwento sa buhay. Palaban din ito at hindi pa paagrabyado. Kaya wala siyang pag-aalinlangan na ibigay rito ang lahat ng kanyang kayamanan kung sakaling hindi talaga papahalagahan ng kanyang apo ang kanyang pinaghirapan. Pero dahil nakita niya na sinuko na ng kanyang apo ang lahat para pamahalaan ang kanyang lupain, sisikapin na lang niya na itong dalagang nasa kanyang harapan ay ang makatuluyan ng kanyang apo. Nang makarating na sila sa garden ay inalalayan niya si Lily na umupo sa upuan kung saan dating tambayan nila ng kanyang asawa. Lolo,
Siguro po, kaya kayo narito kasi naaalala niyo ang asawa niyo, tama? Malamang ang Donya ang nagtanim nito ng napakaraming bulaklak. Napakaganda rin po siguro niya. Masayang tanong nito, saka tumingala sa langit at sinamiyo ang hangin. Ang bango sa lugar na to, naaamoy ko ang amoy ng rosas. Tama ka, Apo. Ang mahal kong asawa ang nagtanim ng lahat ng nandito sa garden. Kaya kung mamamatay man ako, sana kumuha kayo ng mga rosas dito at isama niyo sa aking himlayan. Sabi niya na agad kinasimangot ni Lily. Lolo, wag naman po kayong ganyan. Ngayon ko lang po naranasan magkaroon ng lolo. Tapos, iiwan niyo rin po ako kaagad. Kahit hindi niyo po ako tunay na apo, hangad ko po na lumakas po kayo at humaba pa po ang buhay niyo. Sige po, pag iniwan niyo po ako, kakainin ko po lahat ng nandito sa mansyon, tapos yung apo niyo, ipapatapon ko sa dagat. Masyado po kasing masungit parang babaeng laging nireregla. Lolo, saan po kaya pinaglihi yung apo niyo? Tanong nito na nagpatawa sa kanya. Napansin niya na nakatingin sa hindi kalayuan si Brandon. Nakita niya ang pasimple nitong ngiti na nagbigay pag-asa sa matanda na baka magkatuluyan ang dalawa. Kung nagkataon kasi, pwede na siyang mamaalam sa mundo at sumama sa kanyang asawa. Napangiti siya sa kaprangkahan ni Lily sa kanyang lolo. Mukhang hindi naman masamang babae si Lily. Katunayan, nakikita na niya ang dahilan ng kanyang lolo kung bakit nito nagustuhan ng dalaga. Aminin man niya sa hindi, matinong babae ang kanyang kaharap. Makulit to, palaban, at hindi basta-basta papaapak. Kaya nitong dalhin ang sarili kahit saan mo ilagay. Medyo na-disappoint lang siya sa kausap nito kanina. Naiirita siya habang naaalala ang malawak ng ngiti na binigay ni Lily sa lalaking kausap. Nasa ganun siyang sitwasyon nang makita niyang palapit sa kinaroroonan niya ang kanyang lolo habang inaalalayan ni Lily. Nakita niyang bumulong ang dalaga sa lolo niya na kinatawa nito ng mahina. Loka ka talagang bata ka, sabi ng matanda kay Lily. Anong sinabi mo sa lolo ko? Sabi ko, paano kaya kung ikaw ang akitin ko? Payag ba siya? Direktang sabi ng dalaga na nagpaumid ng kanyang dila. Hindi ka na sumagot dyan. Gusto mo, no? Di kita type. Maikli niyang sagot na nagpaikot ng mata ng dalaga. Eh di hindi. Kala mo naman, ipipilit ko ang sarili ko sa'yo. Sabi nito na nagpatawa sa matanda. Tumigil nga kayo. Tuwing magkikita kayo, lagi kayong nag-aaway. Kaya hindi na ako magtataka kung isang araw kayo ang magkakatuluyan. Nako lolo, kung siya rin lang po ang magiging asawa ko, payag ako. Biglang sabi nito na kinalaki ng mata niya. Pinagsasabi mo dyan? Tanging nasabi niya na kinatawa ng malakas ng dalaga. Naniwala ka naman, ayoko nga hindi kita type. Sabi nito, saka nito inalalayan si Don na pumasok sa loob. Naiwan siyang naghihimutok ang loob sa sinabi ni Lily sa kanya. Mukhang pinagtitripan ako nun Makaganti rin ako sa'yo. Mamaya ka sa akin. Bulong niya sa sarili bago hinabol ng tingin ang Don at si Lily. Ilang oras pa ang nakalipas, natapos na rin silang kumain ng hapunan. Nakita niyang inaalalayan ni Lily si Lolo sa pagtayo. Parang ito pa ang tunay na apo kaysa sa kanya. Lolo, magpahinga na po kayo. Ihatid ko na po kayo sa kwarto niyo. Sabi ni Lily na pasimple niyang initian. Kitang-kita niya kung paano tignan nila Aling Sitas si Lily. Punong-puno ng paghanga. Nang tuluyan na silang makaalis, ay napansin niyang nakatingin sa kanya si Aling Sitas. Mabait na bata talaga yung bata na yon. Mukha lang po, pero hindi. Mukhang gusto ng Don na mapansin mo ang dalagang yon. Naku, Aling Sitas kailan pa ho kayo natutong mambuyo? Bakit? Hindi mo ba napapansin na totoong tao ang batang yon? Parang siya si Doña Margaret. Simpleng-simple, pero napakabait. Maalaga, at higit sa lahat, may puso pagdating sa nakakatanda. Hay nako, bahala na lang po siguro ang tadhana. Mahinang sabi niya, saka tumalikod at nagtungo sa kanyang kwarto. Pero bago siya tuluyang makapasok sa loob, may biglang nag-doorbell sa labas.
agad namang binuksan ni Aling Sitas ang nasa labas at nalaman niyang si Rex pala ang naroon. Anong ginagawa mo rito? Nalaman ko kasi na mag-i-stay ka na rito for good. Totoo ba? Tanong ni Rex na tinanguan niya. Di mas maganda. Pero paano na ang business mo sa Maynila? Si Uncle na ang bahala roon. Sabi niya na dumiretso sa ref at kumuha ng 2 beer. Inabot niya yung isa kay Rex at saka sila sabay binuksan. Ikaw, kamusta ka na? Balita ko, daddy mo pa rin ang mayor dito sa lugar. Oo, si dad pa rin. Ikaw, kamusta ka na? May asawa ka na ba? Wala pa akong makita eh. Ikaw, bakit hindi ka pa rin nag-aasawa? Wala pa akong nakikita. Pero baka may ereto ka sa akin dyan. Tanong nito na inilingan niya. Pero biglang bumaba si Lily. Napatingin agad si Rex sa magandang mukha ni Lily. Dahil kahit siya, otomatikong napatingin sa maamong mukha ng dalagang pababa ng hagdan. Pre, meron na pala akong nakita. Biglang sabi nito habang hindi inaalis ang tingin sa dalaga. Hindi pa ito nakontento. Lumapit pa ito kay Lily para magpakilala. Aawatin sana niya ang kababatang si Rex pero hindi ito nagpaawat pa. Hay ganda, ako nga pala si Rex. Ikaw, anong pangalan mo? Tanong nito na kinailing niya. Kita rin niya sa mukha ni Lily ang gulat pero hindi niya nagustuhan ang paraan nito ng pakikipag-usap kay Rex. Nakangiti kasi ito, tila nagpapakyut. Samantalang siya noon, simangot na simangot kapag kausap to. Ako naman si Lily. Kinagagalak kong makilala ka. Sabi nito, saka tinanggap ang kamay ni Rex. Kitang-kita ang pamumula ng mukha ni Lily ng mga sandaling yon. Ano yan? Beer yan, di ba? Ha? Ito ba? Oo, beer to. Bakit? Gusto mo ba? Pwede ba? Matagal-tagal na rin mula nang malasing ako. Oo naman. Di ba Brandon, okay lang naman? Tanong pa nito sa kanya na tinanguan niya. Wala naman sigurong masama kung magsaya to. Oo, wala namang problema. Maikling sabi niya saka umupo sa sofa. Umupo na rin si Lily na halata ang excitement sa muka. Inabutan ito ni Rex ng beer na mas lalong nagpalawak ng ngiti nito. Alam mo, sa lugar namin noon, puro lasinggero ang nakikita ko. Umagat tanghali alak ang nadadaanan ko. Kaya marunong ako makisama sa mga lasinggero. Pero dahil nga, sosyal kayo, pwede bang uminom ako tapos kayo naman ang magbantay sa akin? Ito ang unang pagkakataon na inom ako nito. Sabi ni Lily na ang tinutukoy ay ang beer na hawak nito. Hindi niya alam kung tama ba na pinayagan niya itong mag-inom. Napatingin na lang siya sa hindi maipintang mukha ng dalaga nang subukan itong tumungga ng beer. Ang sama-sama pala talaga ng lasa nito. Wala bang masarap na lasa? Yung pang sosyal naman. Baka kasi pag umalis na ako dito, hindi ko man lang malasahan ang alak ng mga sosyal na gaya nyo. Sabi nito na tila tinamaan ng isang lagok ng beer. Nagkatinginan sila Rex at agad na patingin sa koleksyon niya ng alak sa kanyang minibar. Pagbigyan mo na Brandon, dyan ka magaling di ba? Sabi ni Rex na kinailing niya. Wala sa loob na tumayo siya at pumunta sa kanyang minibar at ginawa ng espesyal na alak si Lily. O eto, Blue Pineapple Margarita. Sabi niya, saka inabot kay Lily ang kulay asul na inumin. Kitang-kita ang pagkamangha sa mukha ni Lily nang makita ang laman ng wine glass. Dalhin ko na lang kaya to pag alis ko rito. Bakit? Alis ka pa rito? Tanong ni Rex kay Lily na kinangiti nito. Ang totoo, nandito lang naman talaga ako para ihatid si Lolo at hindi para tanggapin ang alok niyang kayamanan. Masaya ako at hindi mahihirapan si Lolo sa oras na umalis na ako dahil may pasaway siyang apo na mag-aalaga sa kanya. Sabi nito, saka sumipsip ng alak. Halata na nasasarapan si Lily sa iniinom niya. Dahil sumipsip ulit ito. Ang sarap naman nito. Pwede ko bang ubusin to? Tapos igawa mo pa ako ng isa pa. Please? May pakiusap na sabi nito na tinanguan niya. Nang gawin niya yon, ay biglang inisang inom nito ang laman ng wine glass. Dahan-dahan lang ang inom. Mas magandang ninanamnam mo ang bawat pait, tamis at lasa ng alak na iniinom mo. Sabi ni Rex, nangingitian lang nito.
Ganun ba yun? Sige, nanamnamin ko ang tamis, pait ng mga alak na gagawin sa akin ng gwapong apo ni Lolo. Sigaw nito, halatang may tama na ito, pero hindi pa man lasing na lasing. Medyo lumalakas na ang loob nito dahil masyado na itong dumadaldal. Gwapo ka dyan. Mas gwapo kaya ako. Himutok ni Rex nang hinitian ni Lily. Nag-thumbs up pa ito bilang pagsang-ayon sa himutok ng kaibigan. Pagkatapos mong inumin to, pumasok ka na sa kwarto mo at magpahinga. Masyado ka ng maraming sinasabi. Sabi ni Brandon na kinasama ng mukha ng dalaga. Ayoko nga. Dito lang ako. Marami akong gustong ipagpasalamat kay Lolo. At gusto kong masabi sa kanya lahat yon bago ako tuluyang umalis sa lugar na to. Sabi nito na kinapantig ng tenga niya. Kanina pa kasi nito sinasabi na aalis na ito at iiwan sila ni Lolo. Kung kailan nagugustuhan na niya ang dalaga, saka pa siya nito planong iwan. Sabi niya sa sarili, sa kanila pag ang bagong gawa niyang ladies drink. Nang maabot na niya ang inumin sa dalaga, ngiti-ngiti itong tumingin sa kanya. Wow, ang ganda rin ito. Salamat ha. Pwede ko na bang tikman? Makulit na sabi nito, saka nagpa-beautiful eyes. Napailing naman siya sa ginawa nito. Sige, pero dahan-dahan lang. Sabi niya na mas lalong nagpangiti rito. Nang matikman ng alak, ay mas lalo itong ngumiti. Yung ngiti nito na mas gumaganda habang tumatagal. Ang sarap din ito. Anito na lumapit sa kanya saka siya inakbayan. Napatingin siya kay Rex na pasimpleng napangiti sa kanya. Mukhang magkaka-love life ka na pare ah. Mas type niya ang bad boy na gaya mo. Ewan ko sa'yo, bilisan mo nang uminom at na makauwi ka na. Sabi niya na pasimple nitong nginitian saka siya inasar. Bakit? May plano ka ba? Kaya mo ako pinapauwi ka agad? Panunod yun nito na binato niya ng unan. Aray naman! Oo na! Uubusin ko lang to tapos uuwi na ako. Kunwari ka pa eh. Gusto mo lang siyang masolo para magka-love life ka na. Naku, love life? Sino? Siya ba? Naku, hindi ako papatulan nito. Wala naman ako ipagmamalaki sa buhay eh, kaya hindi ako papatulan ng isang anak mayaman. Sabi nito na ang tinutukoy ay si Brandon na kasalukuyang inaayos ang kwelyo na suot ni Lily. Bahagya kasing nakalantad ang collarbone ng dalaga na nagpapalunok sa binata. Hindi na rin naman na nakipagtalo si Rex sa dalaga. Bagkos, minadali na lang nito ang iniinom para makapagpaalam na. Alam niyang hindi na siya kailangan pa dahil mukhang kailangang mag-usap ng dalawa. Ilang minuto pa ang nakalipas, nagpaalam na si Rex kay Brandon na kasalukuyang inaasikaso si Lily na sumusuka na. Pre, una na ako sa'yo ah. Tawagan mo na lang ako kapag kayo na at ikakasal na kayo. Sabi nito kay Brandon na inilingan niya. Manahimik ka, umalis ka na nga lang. Sabi niya na agad naman itong sinunod. Pagkaalis nito, ay hinarap na niya ang dalagang nakalungay-ngay sa lapag. Dumating na rin si Manang at ito na ang nagsabi na siya na ang bahala sa kalat basta't iakyat na lang niya ang dalaga. Salamat po, pasensya na po kayo. Ayos lang po, senyorito. Ihatid niyo na lang po si Miss Lily sa kwarto nito para makapagpahinga na. Kami na pong bahala rito. Sabi ni Aling Sitas na agad niyang tinanguan. Binuhat na niya ang dalaga na parang papel na agad na inakyat sa kwarto nito at hiniga sa kama. Iinom-inom ka, hindi mo naman pala kaya. Sabi niya nang biglang umiyak ito ng malakas. As in umatungal ito na parang baka, dahilan para magpuntahan ang mga katulong sa kwarto, ganoon din ang Don. Anong nangyari? Bakit umiiyak si Lily? Iha, bakit ka umiiyak? Sinaktan ka ba ni Brandon? Lolo, nalulungkot po ako eh. Iiwan ko na po kayo. Mamimiss ko po kayo lahat dito. Pati masarap na luto ni Nanay Sitas. Tapos, mamimiss ko rin tong kama na to. Kasi hindi naman ako pwede dito kasi alam ko naman pong sampid lang ako eh. Pero lolo, mahal ko po kayo. Tinuring ko na po kayong lolo ko talaga eh. Kaya mas nalulungkot po ako na iwan kayo. Sumisinghot-singhot na sabi ni Lily na tinawanan ng lahat ng katulong at ng Don. Hindi mo naman kailangang umalis dito, Apo.
Hindi ka na iba sa akin. Para na rin kitang apo. Tumahan ka na, apo. Baka akalain ng mga tao sa farm may bakang napasok dito sa mansyon. Sabi ng Don na hinimas pa ang ulo ni Lily dahil ata sa ginawa ng Don ay tumahimik na ito hanggang sa unti-unti nang lumaylay ang kamay nito at nakatulog na. Ayusin mo na ang higa ni Lily, Brandon. Utos ng Don na agad sinunod ng binata. Inayos niya ang higa ni Lily at saka naiiling na tinignan ang mukha nito. Iinom-inom ka tapos magkakalat ka. Sigurado akong hiyang-hiya ka pagising mo bukas. Nakangiti niyang sabi nang bigla siyang tignan ng Don at inayang lumabas. Lumabas na tayo nang makapagpahinga na si Lily. Brandon, magtungo ka sa opisina ko. Utos ng Don na agad niyang tinanguan. Pero bago siya tuluyang umalis ng kwarto, ay pinasadahan muna niya ng tingin ang dalagang mahimbing na natutulog. Nang makarating sila sa opisina, walang prenong tinanong siya ng Don. Isa lang ang isasagot mo sa tatanungin ko. Dahil gusto ko si Lily na maging parte ng pamilyang to. Gusto mo bang pakasalan si Lily? Oo o hindi? Dahil kung hindi mo siya gusto, ako ang magpapakasal sa kanya para maging parte siya ng lahat ng meron ako. Sabi ng Don na nagpalaki ng mata niya. Napatingin talaga siya sa matanda na hindi mo kababakasan ng biro sa tanong nito. Lolo, nagbibiro ka ba? Papakasalan mo ang babaeng mas bata pa sa edad ko? Hindi ako papayag. Pwes, bukas na bukas, gusto kong ayain mo si Lily na maging asawa mo. Kailangan magpakasal kayong dalawa sa lalong madaling panahon. Maotoridad na sabi ng Don na agad niyang tinanguan. Opo, Lolo. Hindi naman po talaga ako papayag na iwan niya ako. Kung ganon, lumabas ka na at magpahinga. Salamat po, Lolo. Mauna na po ako sa inyo. Sabi niya na tinanguan nito. Nang makaalis na siya, napapangiti siyang napatingin sa kwartong kinahihigaan ng dalaga. Kinabukasan, matinding kirot ang nararamdaman ni Lily nang hawakan niya ang kanyang ulo. Aray! Ang sakit ng ulo ko! Ano bang nangyari kagabi? Tanong niya sa sarili nang biglang may nagsalita sa gilid niya. Nang tignan niya, si Brandon ang nandun. Bakit ka nandito? Tanong niya kay Brandon, pero imbes na sumagot sa tanong niya, ay bigla siya nitong hinalikan sa labi. Saglit lang yon, pero parang naiwan ang labi nito na nakadikit sa kanyang labi. Anong ginagawa mo? Bakit mo ako hinalikan? Bakit? May magagalit ba? Kung gusto mo, pakasal na tayo eh. Tanong nito sa dalaga na hindi agad nakasagot. Huwag mo naman akong titigan ng ganyan. Magsalita ka. Kinakabahan ako kapag ganyan ka eh. Umamin ka nga. Bangag ka ba? Parang ako ang dapat kabahan eh. Nag-inom lang tayo kagabi, tapos ngayon pagising ko, nagpo-propose ka na sa akin. Ano bang nangyari kagabi? Wala kasi akong matandaan eh. Umatungal ka lang naman na parang baka rito kagabi. Iyak ka ng iyak at sinasabing ayaw mong umalis rito at mamimiss mo kami. Dinamay mo pa yung kama, yung luto ni Aling Sitas at si Lolo na ayaw mong bitawan kagabi. Seryosong sabi nito na kinataas ng kilay niya. Kailan ka pa naging writer ha? Ang galing mo naman gumawa ng kwento. Sabi niya nang biglang pumasok ang Don na nakangiti sa kanya. Lolo, may sinasabi siya na ginawa ko kagabi. Sumbong niya sa Lolo na pasimpleng napangiti. Napatingin din siya kay Aling Sitas na napapayuko para itago ang ngiti. Hindi nga, talaga bang may ginawa akong nakakahiya kagabi? Hindi nakakahiya ang mga sinabi mo. Lahat ng sinabi mo, alam namin lahat na galing yun sa puso mo. Kaya nga kung papayag ka, magpakasal ka na lang sa apo ko. Pero Lolo, kung magpapakasal po ako sa kanya, hindi po kaya ako tumanda ng maaga? Sabi niya, dahilan para magtawanan ang mga nasa paligid, maliban kay Brandon na seryosong nakatingin sa kanya habang lumalapit. Pag nagpakasal ka sa akin, sisiguraduhin kong ikaw ang magiging pinakamaganda at masayang babae sa mundo. Ay grabe siya. Inis na inis ka nga sa akin eh.
Tapos ngayon, gusto mo akong pakasalan. Hindi ako naiinis sa'yo. Attracted ako sa'yo. Kaya lagi kitang iniinis. Mas nakumpirma ko yun kagabi habang umiiyak ka at sinabing iiwan mo na kami. Alam mo ba habang sinasabi mo na aalis ka na, gusto na kitang itali para hindi ka na makaalis pa. Ikaw ha? May pagnanasa ka pala sa akin. Seryoso ako. Pakasalan mo ako. Papakasal ako sa'yo, pero sa isang kondisyon. Ano yun? Ligawan mo naman ako. Para namang nag-alok ka lang ng kasal sa babaeng tambay. Gusto ko maranasan ng maligawan. Oo nga naman, senyorito. Mahalaga sa aming mga babae ang maligawan. Sabi ni Aling Sitas na agad tinanguan ni Brandon. Yun lang ba? Sige, ipapakita ko sa'yo kung paano manligaw ang isang gwapong gaya ko. Pagyayabang nito sa kanya, saka siya ninakawan ng ikalawang halik. Abuso ka na, nakakadalawa ka na. Maktol niya, pero imbis na tumigil to, humirit pa ito ng isa at hindi na yon basta dampilang, kundi isang halik na nakakabaliw. Ilang buwan na ang lumipas, gaya ng sabi ni Lily, gusto niyang maranasan ang maligawan, kaya naman lahat ng makakapagpasaya sa kanya ay ginawa ni Brandon. Pinakita talaga nito sa kanya kung gaano siya nito kamahal. Hanggang sa dumating na ang pinakahihintay na buwan, kasal na nila Brandon. Dinaos yun sa malawak na hasyenda ng Montreal. Happy? Tanong ni Brandon kay Lily habang yakap-yakap ang likuran ng asawa. Oo, sobrang saya ko. Akala ko nung una, puro na lang hirap ang mararanasan ko. Akala ko hindi ko deserve ang maging masaya kasi simulat sa Paul, walang magandang nangyari sa buhay ko. Sabi ni Lily habang pumipihit paharap kay Brandon. Pero ngayon nagbago na. Lahat puro kasiyahan na. Kaya sobra talaga ang pasasalamat ko kay Lolo nang dumating siya sa buhay ko kasi nakilala kita. I love you, Lily. Pangako, hindi ka na maghihirap pa. Lahat puro saya na. Ibibigay ko ang lahat ng best ko para mapangiti ka. Nakangiting sabi ni Brandon sa hinalikan ang noo ng asawa. I love you too. Salamat sa lahat. Salamat sa pagmamahal. Nakangiting sabi ni Lily na agad sinalubong ng mainit na halik si Brandon. 2 taon ng kasal sina Lily at Brandon. May isa na rin silang anak. Si Brandon na ang namamahala ng Hacienda Montreal, habang si Lily naman ay naging isang mabuting may bahay, habang ang Don naman ay masayang nilalaro ang apo. Sabi nga ng iba, hindi pare-parehas ang buhay ng tao. May mayaman, may mahirap. Maaaring ngayon, puro hirap ang nararanasan mo. Pero lagi mong tatandaan, walang binigay ang Diyos na problema na hindi mo kayang malagpasan. Gaya ng nasa kwentong to, puno man ng paghihirap ang buhay ni Lily noon, pero bumawi naman ang Diyos sa kanya dahil binigyan siya ng taong magmamahal sa kanya at tatanggap ng lahat ng kahinaan niya. Isa na namang kwento ng pag-ibig ang natapos natin ngayong araw. Sana po ay nagustuhan niyo ang kwento nila Lily at Brandon. Pero bago ang lahat, magbabasa muna tayo ng mga shoutout at nakakaantig na mga komento. From Joy C. Bandoy, listening from Kapayuran, Pigkawayan, North Cotabato. From Marisa de los Reyes Arroyo, have a nice wonderful time. Shout out Inday Siren, Tales of Siren. Always support your channel and listening from Saudi Arabia. From Anselma Pihipol, wow! Ito na yung sa bunsong kapatid nila Aizen at Brandon. Thank you, Inday Siren. You're the best even before Inday series pa. Take care always, Ma'am Siren. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa Inday Siren. Ako po si Miss Lee at hanggang sa muli nating kwento. 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 Kwento.